Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 21 Pinoy seafarers na nasagip sa pag-atake ng mga rebelde sa Red Sea nakauwi na ng Pilipinas. 6 na sakay ng tricycle nasawi matapos mabangga ng truck sa highway sa Jensan. Dengue cases sa 7 rehiyon sa bansa tumaas ayon sa DOH. At Idil Adha o Feast of Sacrifice ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa bansa ngayong araw ang 21 tripulanteng Pilipino na pawang crewmen ng MV Tutor na inatake ng double missile ng Houthi rebels habang naglalayag sa Red Sea noong June 12. Sa kanilang paglapag sa NAIA Terminal 3 kaninang tanghali, sinalubong ang mga iniligtas na seafarers nina Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak, Department of Health Secretary Ted Herbosa at ni Tingog Representative at House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre. Nakatanggap ang mga ito ng 230,000 pesos na immediate financial assistance mula sa House of Representatives Office of the Speaker, DMW, OWA at DSWD. Bago umuwi ay binigyan din sila ng 192 Bahraini dinars kada isa o katumbas ng 30,000 pesos. Inaalam pa ng otoridad ang kalagayan ng isa pang nawawalang Pilipinong lulandin ng MV Tutor. Nasawi ang 6 na katao kabilang ang 3 bata habang 5 pang menor de edad ang sugatan matapos magkabanggaan ng sinasakyan nilang tricycle at truck sa isang highway sa General Santos City. Agad na binawian ng buhay ang 5 biktima kabilang ang 1 taong gulang na sila Tisa Jane Enhan at 11 taong gulang na si Jeremy Culanan dahil sa lakas ng impact ng banggaan. Dead on arrival naman ang 6 na taong gulang na babaeng kinilalang si Zoe Natalie Cañedo. Kasama rin sa nasawi ang 32 taong gulang na driver ng tricycle na si Jay Cañedo at 2 babaeng kinilalang sina Marivic Enan at Roselyn Paro, parehong may edad na 28 anyos. Ayon sa pulisya, naganap ang trahedya habang papauwi na sana ang mga lulan ng tricycle mula sa kanilang beach outing para ipagdiwang ang Father's Day. Nang makasalpukan nito ang truck na mula naman sa kabilang lane sa highway sa Cabo, Barangay Tambler. Kasalukuyang nagpapagaling at minomonitor ang 4 na nakaligtas. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck habang gumugulong pa ang investigasyon. Suspetsa ng otoridad, posibleng lasing ang driver ng tricycle nang maganap ang insidente. Ipinagbabawal din ang pagdaan ng mga tricycle sa highways. Kasalukuyang minomonitor ng Department of Health o DOH ang pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang lugar sa bansa. Ayon sa DOH, nakitaan ng biglang pagtaas ng kaso ng dengue sa mga lugar sa Ilocos Region, Cordillera, Mimaropa, Caraga, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa kanilang datos mula January 1 hanggang June 1 ngayong taon, pumalo na sa mahigit 70,000 dengue cases ang kanilang naitala at halos 200 kaso sa mga ito ang nasawi. Dahil dito umapila ang DOH sa publiko na huwag magpakakumpiyansa pagdating sa dengue at paigtingin pa ang kalinisan upang maiwasan ang sakit. Inaasahan naman ng DOH na tataas pa ang kaso ng dengue sa mga darating na buwan dahil sa pagpasok ng tag-ulan. Ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Idil Adha o Feast of Sacrifice simula kahapon. Sa Quirino Grandstand sa Maynila, libo-libong Muslim ang nagtipon-tipon para manalangin at gunitain ng nasabing araw. Gayon din sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Pinangunahan naman ni Bangsamoro Region Chief Minister Ahod Ibrahim ang Idil Al-Adha prayer sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Mensahe ni Ibrahim sa mga kapwa nito Muslim na palakasin ang ugnayan sa pamilya at mga kaibigan at ipanumbalik ang relasyon sa mga taong nakaligtaan na. Samantala, sa isang mensahe, nagpahayag naman ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim at hinikayat ang lahat ng mga kababayan na panaigin ng karunungan at katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Paalala din aniya ang Idil Adha sa mga Pilipino na may mapupulot na aral at biyaya sa pagpaparaya. Mensahe naman ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang pagkakataong ito para ipagdasal ang katatagan, kapayapaan at kaligtasan ng bansa, lalo na pagdating sa mga kalamidad at trahedya. Isa ang Idil Adha sa 2 mahalagang holidays na ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong bansa, na kadalasang tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw. Idineklara naman ng Malacanang regular holiday ang June 17 bilang paggunita sa naturang okasyon. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras.
manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.